Okay, hello guys. We are through with history, 'di ba? Tapos na tayo sa history, napag-usapan na natin kung ano ba yung naging ambag ng history sa law enforcement operations and sa planning. Okay? Dito na tayo sa police planning. Okay, before 'yan, gusto kong tanungin kung ano ba ang purpose ng plan. Okay? Tanong mo, sagot mo, Ma'am Ria. Okay? Ano ang purpose ng plan, ng pagpa-plan or paggawa ng plan? Okay, ang pinaka main purpose niyan ay para magkaroon tayo ng clear roadmap and structured guide to reach a specific goal. Okay? Ang plan, it defines actions, it assigns resources, it anticipates obstacles. Bakit it anticipates obstacles? Kasi nga, ang plan ay para sa future. Hindi ka naman pwedeng magplano ng pangpas. Okay? Ano pa? It aligns people or teams so they can move forward with direction and reduce uncertainty. O diba, pag meron tayong roadmap, o diba, pag meron tayong mapa at alam mo kung nasaan ka, alam mo kung saan ka patungo, okay? O kumaret, roadmap yan. Okay, yung mga Google Maps natin, kung alam mo kung nasaan ka, at di ba nakalagay doon, maglalagay ka lang kung saan ang destination mo. Ngayon, yung map na yun ay ituturo kung ano yung way mo para makapunta ka sa right destination mo. Okay, yun ang sinasabi ng plan or yun yung pinaka-purpose kung bakit gumagawa tayo ng plano. Ngayon, ano naman ang police planning? Okay? Ang police planning, yan ay a process of getting organized before taking action. Okay? Hindi pwedeng pabara-bara, lalo na kapag police planning. Okay? Hindi pwedeng yung mga leaders ay nagigas lang sila or hinuhulaan lang nila. Okay? Dapat yung mga leaders ng police organization or yung police administration, dapat gumagamit sila ng facts para makapag-prepare para sa future. Okay? Pag sinabi nating tool, okay, sabi dyan, it is a tool to ensure for the accomplishment of the public safety objectives and mission. Pag sinabi nating tool, yan ay tool for success. Bakit? It is a strategy used to make sure the police department actually reaches its goals and keeps the public safe. Bakit may public safety dyan, ma'am? Okay? Tandaan, ang nature ng isang police officer ay they are public servant. Okay? Pag sinabi nating public servant, ay yun yung mga dapat hindi lang about law enforcement activities ang ginagawa nila. Hindi lang palaging nag-aaresto, nagsiserve ng warrant or ng search warrant. Hindi lang puro arrest ang ginagawa nila. Meron ding mga non-law enforcement activities. Para saan yung mga non-law enforcement activities na yan? Para sa public safety. Ngayon, importante na ma-win, kaya ginagawa nila yung mga activities na yon ay para ma-win yung trust and confidence ng community or ng public. Ngayon, pag sinabi kasi nating police planning, syempre hindi pwedeng gumawa sila ng action na hindi nila pinagpaplanuhan. Kaya nga gumagawa sila ng police planning. Okay? So, it is an attempt by police administrators in trying to allocate anticipated resources to meet anticipated service demands. Diba pag sinabi nating anticipate, parang ine-expect mo na mangyari. Ngayon, ano ba yung mga resources na yan? Okay? Mayroon tayong sinasabi na 5 M's in planning and managing. And ito ha, okay, dapat meron ka raw manpower or yung human resources mo. Dapat meron ka rin raw machinery. Meron ka rin dapat materials. Okay, meron ka dapat methods. Yung methods na yan, dito pumapasok yung tinatawag natin na procedure. Okay, procedure. At syempre, kailangan ng money. Syempre, anong pagsasahod mo dito? Anong pambibili mo ng machinery mo? Anong pambibili mo ng materials mo? Okay, yan yung 5 M's in planning and managing. Okay, syempre, may mga demands. Diba? May mga service demands ang public. Ngayon, para ma-meet ng ating kapulisan ang mga demands ng public, dapat i-allocate ng maayos ang mga anticipated resources. Okay? Kaya nila ginagawa yun, paano nila gagawin yun? Magplano. Okay? Paano mo malalaman kung ilan ang i-allocate mo kung hindi ka napaplano? O, diba? Yun ang importansya ng police planning. Ano pa? It is a systematic
systematic and orderly determination of facts and events as basis for policy formulation and decision affecting law enforcement management. Ano ibig sabihin yan, ma'am? Ang sinasabi lang yan, yung mga leaders daw, dapat mag-gather sila ng solid facts. Okay? Hindi lang basta mga chismis or mga hindi naman importanteng bagay-bagay. Dapat facts. Okay? Solid facts. At yung mga facts na yun, i-organize nila step by step so that they can make smart rules, o diba? Para makapag-create ng policy at para yung mga leaders natin ay magkaroon ng wise decision. Okay? Yun ang police planning. Ngayon, ano naman ang plan? Okay, that is generic, general term yan siya. Ano ang plan? Okay, it is an organized schedule or sequence by methodical activities intended to attain a goal and objectives for the accomplishment of mission or assignment. Okay? Mamaya, i-differentiate ko kung ano ang pinagkaiba ng goal sa objectives. Okay? Ano pa yung ibig sabihin ng plan? It is a method or way of doing something. Diba? Dapat meron ka raw gawin. Or ano yung method mo or yung pamamaraan mo na para makuha or ma-attain ang objectives. Okay? Ang plan is actual roadmap. So, ulit-ulitin ko na naman. Yan ay actual roadmap created during the planning process. Okay? Pag sinabi nating organized schedule, yan ay step-by-step schedule. Pag sinabi nating sequence, diba, magkakasunod. For example, sana sa hagdan, magkakasunod yan. Okay, magkakasunod yung hagdan. Ang gulo ng hagdan mo, basta hagdan. Hagdan yan. It is an organized order of activities designed to reach a specific goal or finish an assignment. Okay, patandaan, ang plan, yan ay how to guide mo yan. Okay, yan yung tinatawag natin na how to guide. Okay, how to guide. It's simply the chosen method or way of doing something to get the desired result. Ano yung mga dapat mong gawin para makuha mo yung desired result mo or yung gusto mong maging or yung goal mo talaga. Okay? Ano pa? It answers the 5 W's and 1 H. Ano yung 5 W's and 1 H na yan? Yung who, yung what, yung where, yung when, yung why, at yung how. Yung mga katanungan na yun, nasasagot ng plan. Okay? Nasasagot ng plano yung mga tanong na ito. Ayan. Ipag-differentiate natin anong pinagkaiba ng goal sa may objective. Okay, dito muna tayo sa goal. Pag sinabi kasi nating goal, yan yung desired outcome mo. O, diba? Ano ba yung gusto mong maging? Ano ba yung gusto mong ma-reach? Ano ba yung gusto mong maging result? Yan yung goal. Yan ay broad statement na lang. And wide and very general. Tsaka yan ay long term. Bakit long term, ma'am? Kasi hindi agad-agad. Gusto mo yung goal mo. Okay? It is often abstract or qualitative. Pag sinabi kasi nating abstract, non-tangible, hindi pa siya tangible. Okay? Ang goal, sinasabi niya lang kung ano yung gusto mong ma-achieve. Okay? Ngayon, para makuha mo yung goal na yan, dapat meron kang objectives. Okay? Yung objectives na yun yung gagamitin mo or yun yung pagtitignan mo kung malapit ka na bang ma-reach yung goal. Okay? Pag sinabi nating objective, yan ay mas narrow and focus. Yan ay short term. Bakit? Pwede mo yan makuha in short period of time. For example, pwede mong makuha within weeks, within months, o di ba? Pag yan ay concrete and quantifiable, nakikita mo na meron kang progress. O di ba? It tells you how you will measure progress along the way. So kailangan mo ng objective para ma-reach mo yung goal mo. Okay? Kung may goal ka, dapat meron kang objectives. For example, ng goal. Ang goal mo ay gusto mo maging art cream. O, di ba? Very broad. Di ba? Broad pa lang siya or vague pa lang siya. Hindi pa malinaw. Paano mo kaya makukuha yung pagiging art cream? Okay? Kailangan meron kang objective. For example, dapat mag-enroll ka ng BS Cream. Okay? Kailangan mag-enroll. Dapat ang program mo ay BS Cream. Ano pa? Dapat pumapasa ka every sem. O, di ba nakikita? Nagkakaroon ka ng short term. Kasi ang per sem ay 4 months to 4 to 5 months, di ba? O, di ba nagkakaroon ng, yan ay short term, nakukuha mo yung short period of time lang. Concrete and quantifiable, nakikita mo na may progress ka. O, di ba? Habang ikaw ay, for example, dati first year ka lang, ngayon second year ka na, then third year, o fourth year, magre-review, o pagkasang mag-review, papasa. O, di ba? Yun yung sinasabi ng objective at goal, okay? Ano naman tong principles of planning, okay? Ito dapat daw yung mga isipin natin
kapag gumagawa tayo ng plano. O una dyan, contribution to objectives. Siyempre, ang isang organization, yan ay grupo or samahan ng mga tao na merong iisang goal or objectives. Okay, yun ang ibig sabihin ng organization. Okay, so ano sinasabi ng contribution to objectives, ma'am? So, every plan should directly support the organization's overall goals and objectives, ensuring alignment and focus. So, lahat po dapat ng plano na gagawin natin or gagawin ng isang organisasyon ay para dapat sa overall goals. Okay? Ngayon, kung yung step na yun or yung plano na yun ay hindi naman makakatulong para makuha ang goals at ng objectives, reject na yan, flash drive, reject na yan, okay? Itapon mo na yan, hindi naman yan makakatulong. Okay? Yun ang sinasabi ng contribution to objectives. For example, sana ang goal ng isang organization ay ma-reduce ang crime rate. Ngayon, ang ginagawa mo ay ang ginagawa mo police ay hindi ka naman nag-aambag sa plano nila. Anong ginagawa mo? Dumadagdag ka pa sa problema. Ngayon, yung ginagawa mong yun, hindi naman nakakatulong para makuha yung overall goals ng organization mo. Ngayon, i-reject na yan. I-throw it out na natin yan. Hindi naman siya makakatulong. Okay? Dumadagdag pa siya sa problema. Ano naman ang efficiency? Anong principle ng efficiency? So, plans should be designed to achieve objectives in the most cost-effective and resource-efficient manner. Okay, pag sinabi kasi nating efficiency, get the job done using the least amount of money, time, effort, and waste as possible. Okay? Makukuha mo pa rin naman yung goal mo or yung magagawa mo pa rin naman yung trabaho mo. Pero ang ginamit mo ay least amount of money, di ba? Matipid, tinipid pero hindi tinarantado. Okay, parang ganun ba? Tinipid pero hindi tinarantado. Okay, sinisipan ako. I'm sorry guys. Anong pinagkaiba ng efficient sa effective? Okay? Pag sinabi nating efficient, doing a task with the least amount of waste of time or effort. Sa effective naman, successfully reaching the goal or producing the desired result. Ayan ay doing the right thing kasi yan, doing the right thing. Okay? Parang yung sinasabi ko sa inyong, study smarter, not harder. Yan ay efficient. Okay? Pag nag-study hard ka, effective. Okay? For example, sana gumawa ka ng flashcard, nagsulat ka, ginawa mo na lahat para lang makapasa sa exam ko. Effective kapag nakuha mo yung desired result. Diba? Doing the right thing. Efficient kapag ang focus, pag efficient ka lang ay hindi yung pahirapan ka mag-review. Efficient. Doing a task with the least amount of waste of time and effort. At least nakuha mo pa rin yung same desired result. Okay? Yun ang sinasabi ng efficiency. Ano naman ang flexibility? So, plans must be adaptable, okay, to changing circumstances, allowing for adjustment to direction and strategy without excessive cost or disruption. Okay, tatandaan, kapag may plano, dapat yan ay adaptable, di ba? Siyempre, may mga circumstances na yun yung magiging cause kung bakit mag-iiba ang plano natin. Okay? Plans shouldn't be set in stone. Hindi pwedeng yun na yung plano mo. Okay? Paano kung may nangyaring circumstances? O di hindi na siya applicable. Ano dapat ang plano? Okay? Dapat yan ay they need to be easy to adjust when unexpected changes or problems happen. Okay? Flexible. Flexible dapat yung plano mo. Hindi lang dapat yan ay nakaset na lang sa iisang objectives of, di ba? May mga ganong instances kasi na hindi natin nakokontrol. Kaya dapat ang plan daw ay flexible, o di ba? Flexibility. Ano naman ang commitment of resources? Pag sinabi nating commitment of resources, plans require the commitments of necessary resources, including financial, human, material to be successfully implemented. So, a plan needs actual backing to work. You must dedicate the required money, people, and tools to execute it. Ngayon, bakit nagiging problema ito? Ngayon, di ba, for example,
yung plano nilang, ano na yun? Yung mga, para, yung hindi para bumaha. Ano kasi yun? Nakalimutan ko, yung mga ginagawa ng mga contractor. O di ba hindi nila ina-allocate yung necessary financial. Kaya yung plano nila ay wala, o di ba nasisira agad. Hindi nila ginagamit yung tamang material or substandard yung ginagamit nila. O di ba walang commitment of resources na ginagawa. Hindi nila ina-allocate ng tama yung mga necessary resources para saan? Para may implement yung gusto nilang plano. Yun yung commitment of resources. Okay, next. Ano naman ang primacy of planning? Diba, pag sinabi natin primacy of planning, dapat yung plano raw ang mauna at kasi nga yan ang most fundamental managerial function. Okay, hindi ka raw makakapag-lead, hindi ka raw makakapag-organize at hindi ka makakapag-control ng team mo until you know what the plan is, di ba? As it sets the foundations for other functions like organizing, leading, and controlling. Dapat plano muna, di ba? Plano muna bago ka mag-lead. May plano ka muna dapat kasi anong expectin ng mga subordinates mo kung wala ka pa ng plano, o di ba? Nagkagulo-gulo na. Okay? Ano naman planning premises? Base your plan on realistic, okay, well thought out assumptions about what the future will look like rather than blind guesses. Plans should be based on reasonable and well-considered assumptions about the future operating environment. O, di ba? Dapat maging realistic ka. Di ba? Planning premises. Dapat hindi lang yan puro haka-haka, puro hula-hula. Dapat mag-plan, yung plano mo ay naka-base sa realistic dapat yan siya. Di ba? Reasonable and well-considered assumptions. Di ba? Dapat magkaroon ka ng anticipation na itong bagay na to ay mangyayari. Hindi yung ang ina-anticipate mo ay yung mga malalaban ng palang mangyari. Di ba? Dapat ganun ang plano. Merong planning premises. Dito naman tayo sa selection of alternatives. Actually, madali ang selection of alternatives. Bakit? Okay? Ang sinasabi lang naman dyan ay planning involves identifying and evaluating different courses of action to choose the most appropriate one. Di ba? Pag sinabi kasi nating selection of alternatives, meron kang choices. Okay? Kunwari si choice A, si choice B, at si choice C. Sa choices na yan, pipili ka ng pinaka-appropriate. Okay? Most appropriate one. So, for example, yung chief, kinompare niya yung different strategies. Okay? Like, stationing fixed post versus deploying mobile foot patrols. Pag sinabi natin fixed post, nandun lang sila sa post nila. Alam niyo ba yung post? Kung saan nakikita niyo yung mga kapulisan natin kapag nandun sila sa daan. O, fixed post yan. And, mobile foot patrol. So, pinag-compare niya yan. Ngayon, kung nakita niya kung ano yung mas appropriate, o yun na yung selection of alternatives. Okay? Selection of alternatives, dapat daw i-identify mo, i-evaluate mo yung mga different courses of action mo, at kapag na-evaluate mo na sila, piliin mo yung most appropriate one. For example, sana sa pagre-review. Trinay mo yung mga methods or different courses sa pagre-review. Okay, meron tayong tinatawag na ano ba yung example ng mga pag-take note. Okay, wait. Okay, para mas maintindihan yung selection of alternatives, mag-example tayo. Ngayon, ang example natin sa selection of alternatives ay yung kung ano yung study habit na mas magiging suitable sa'yo para makakuha ng high score. Okay? Itatry mo ngayon ang Pomodoro. Alam niyo ba ang Pomodoro? Yung pagsaset mo ng 25 minutes mag-aral ka, 5 minutes break. Okay, hindi baliktad ha. Hindi 25 minutes break, 5 minutes aral. Okay? O naman, trinay mo. Ang choice A mo ay Pomodoro. Ngayon, ginawa mo yan, in-apply mo yung Pomodoro technique. Okay? Ngayon, nakita mo na hindi siya gaanong effective sa'yo. Ngayon, trinay mo yung blurting method. O, ang choice B mo ay blurting method. Ano ang blurting method, guys? Basahin mo yung notes mo, i-close mo, write down what you remember. Okay? Yun ang blurting method. So, this technique is for memory retention. Kasi, alam nyo guys, kapag binabasa nyo lang, tapos hindi nyo naman pala ini-internalize, walang maiiwan sa utak.
Okay? Ngayon, nung ginawa mo yon, mas maraming na-retain na information sa utak natin. Okay? Ang plan C mo naman, ang choice C mo naman ay brain dumping. Ano yung brain dumping na yan? So, before you start the topic, tinatry mong i-recall kung ano man yung mga natapos mong i-review sa araw na yon. Ngayon, kung ang napili mo ay yung blurting method, then yun yung most appropriate one, di ba? Na-identify mo. Tatlo yung na-identify mong ways or yung methods or study habit mo. Ngayon, na-evaluate mo sila kasi nakita mo kung ano yung naging outcome. Ngayon, kung na-identify mo na at na-evaluate mo na yung mga different courses of action mo, ngayon, piliin mo na yung most appropriate one or yung mas makakatulong sa'yo. Yun yung selection of alternatives. Ano naman itong limiting factors? Sa limiting factors naman, ganito siya. So, when selecting alternatives, it is crucial to identify and consider the factors that might restrict or limit progress. Okay? Paano yan siya? Paano yan siya? Identify obstacles or constraints. For example, sana, yung budget, yung time, yung lack of staff that could slow down or restrict your progress. Yun yung mga isipin mo. Ano yung mga limiting factors? Isipin mo rin yung mga yan. For example, sana, sa department, gusto nilang bumili ng high-tech na drones. Kasi yung drone na yun, gagamitin nila for night surveillance. O di ba alam niyo naman ang surveillance yan ay clandestine method para makapag-observe ng tao ng kanilang actions ng lugar, o di ba surveillance. Kaso nga lang, yung budget hindi kaya. Okay? Ang kaya na lang bilhin ng budget nyo ay 2 units lang ng drone. Okay? Ngayon, na-recognize mo, nagkaroon ng funding restriction, nagkaroon ng limit. Ngayon, ang paplano, ang sasabihin na ng chief or yung pinaka-head ng organization is that bibili ng drone pero i-allocate lang yun sa mga high-risk zones instead sa buong city. Okay, yun ang limiting factors. Ano naman yung pervasiveness? Okay, so ang pervasiveness, sinasabi, planning is an all-encompassing function necessary for all managers at every level of an organization. Anong sinasabi lang naman yan? Planning isn't just to top leadership. Okay? Managers and supervisors at every level must plan. Okay? Hindi lang dapat yung pinaka-head or yung pinaka-top leader ang nag-iisip. Dapat lahat-lahat daw. For example, yung police chief nag-plans ng citywide safety initiatives. So ngayon, yung mga precinct commanders o yung mga COP sa bawat presinto, yung mga patrol sergeants, they plan daily routine assignments for the morning. O di ba? Pervasiveness, dapat magkaka-connect at dapat lahat sila ay may plano na ginagawa. Okay? Yung plan nila, kini-carry out nila. Pare-pareho. Okay? Mataas man siya or mababa, dapat dapat hindi lang naglilimit yun sa top leaders. Okay? Ano naman itong clarity of objectives? So, ang sinasabi dyan, objectives must be clearly defined. Okay? Ano ba ang gusto mo? Dapat yan na specific. Alam niyo yung SMART, okay? Specific, measurable, attainable, ano na yung R? Makikita niyo yung SMART method dito. Yung T doon ay time bound. Okay? Ay, yung R, realistic pala. Okay? Realistic. Okay? Ano sasabi dyan? To provide clear direction for the planning process. Isipin nyo kapag hindi clear ang objectives. For example, vague. Okay? Anong mangyayari dyan? Okay? Yung goal mo dapat clear daw. Specific and measurable so everyone knows what they are working toward. Okay? Diba? For example, vague yung plano mo. May isip ba ng mga tao kung ano ba yung talagang pinagtatrabahuan nila? Para saan ba itong ginagawa na to? Parang magaganon sila pag hindi clear yung objectives mo. For example, instead of setting a vague goal, like reduce crime, di ba, very vague yan, paano magagawin yung reduce crime na yan? Dapat yung department mag-set ng clear objectives. For example, alam niyo yung drug racing o yung mga nagkakare-karera dyan. So, para ma-reduce yung illegal drug racing along Main Street by 30%, dapat yan dapat alam mo kung ilan, kung gaano yung
percentage mababawas at dapat meron kang time frame. Okay? For example, sana, imbes na reduce crime, di ba very vague, hindi siya specific, hindi siya clear, okay? Dapat ang objective mo ganito, reduce illegal drug racing along Main Street by 30% over the next 90 days. O, di ba? Dapat sa 3 months daw, mabawasan ng 30% ang illegal drug racing. Okay? Ganun ang clarity of objectives. For example, sana, clarity of objectives nyo. Dapat, for example, sa unang question mababayo nakuha nyo. Magkaroon kayo ng clarity of objectives. Okay na yung pumasa. Okay? Lagi kong sasabihin sa inyo, hindi dapat yun ang objective nyo. Okay? Wag lang dapat pumasa. Okay? Dapat yung mas mataas. For example, sa board exam, wag niyong i-aim na pumasa kayo. Dapat always aim for the top. Okay? Kasi ang choices nyo lang dapat dyan kapag nasa part na kayo na magbo-board exam kayo ay mag-top notcher or pumasa. Hindi kasali ang failed. Okay? Kasi kapag pass lang ang pinili mo, di ba pass lang yan. Anong kasunod ng pass? Failed. Okay? Failed. Okay? So always aim for the top. Okay? Yun ang clarity of objectives. Ano naman dito sa continuity and follow-up? Okay? Sa continuity and follow-up, planning is an ongoing process. Okay? Ongoing process siya. Hindi ibig sabihin na nagplano ka. Kinary out yung plan na yon. Pagkatapos nun, wala na. Hindi. Ongoing process yan. That requires continuous monitoring, evaluation, and refinement to stay on track. Okay? Hindi dapat daw nag-i-stop. Planning never stop after implementation. O, diba sabi ko nga, after mo mag-carry out yung plan, yun na lang ba yun? Hindi. Okay? You must constantly monitor progress, evaluate outcomes, and fine-tune the strategy. For example, gumawa ka ng plano. Ngayon, kinary out mo yung plan na yan. Dapat monitor mo. Okay? Yung plan, di ba, ang plano, dapat pang long range yan kasi pang future yan eh. Okay? Evaluate mo yung outcomes. Ngayon, kung nagkakaroon ng problema sa outcomes, di i-refine mo. Di ba? For example, sana sa research, di ba? Sa research, di ba, nag-draft ka. Ipapacheck mo, nagkakaroon ng revision. Okay? Always may revision. Yan yung continuity and follow-up. Hindi lang mag-e-end kapag na-carry out na. Okay? Example. Ngayon, yung PNP natin nag-deploy ng checkpoint. Okay? Yung mga supervisors, dapat chine-check daw nila yung weekly arrest logs and traffic statistics to see if the checkpoint are effective. Kasi paano pag may checkpoint nga pero mataas pa rin ang crime rate? O, di ba hindi siya effective? Okay? Ngayon, kung yan ay kailangan niya ng refinement o for example, sana yung pinagkandakan nila ng checkpoint, walang nangyaring krimen doon. Pero sa kabilang barangay, may nangyayari. Ngayon, ang gagawin nila, i-move nila yung checkpoint sa other intersection or other barangay. Ganun yung continuity and follow-up. Ano naman tong navigational change? Okay, ang sinasabi ng navigational change, manager should periodically review and adjust plans based on changing events and evolving expectations. Huwag nyo siyang pagbabalik ta rin dito sa continuity and follow-up. Kasi ang sinasabi ng continuity and follow-up, ang plano daw hindi dapat nag-i-stop. Planning never stops. Ang sinasabi nito, planning never stops. Wow, papansin yung manok. Planning never stops. Ang navigational change kasi, periodically dapat i-review and i-adjust mo yung plan mo when circumstances change to keep moving in the right direction. Okay, for example, a planned police presence for a festival suddenly needs redirection. So, di ba? Dapat yung police presence intended sa festival. Kaso nga lang, may nangyaring flash flood. Imbes sana na magkaroon na sila ng fiesta, nagkaroon ng flash flood sa neighboring, nearby neighborhood nila. Okay, syempre, ano bang mas importante doon? Yung fiesta o yung mga nasalanta na ng flash floods? Syempre, magkaroon ka na ina-navigate mo. Di ba alam niyo ang navigator? Di ba ang di ba sa barko sana ang navigator, yung taga-drive. Okay, navigator. Ano yun? Basta yan, navigator yan siya. Diba? Because ngayon, yung mga commanders, diba, dapat intended pang fiesta ang mga personnel. Kaso nga lang, sa neighborhood nila, nagkaroon ng flash flood.
Di ba? Anong unahin mo dito? Yung fiesta or yung flash flood? Siyempre yung flash flood. Mas kailangan ka ng mga tao sa nasa lanta ng flash flood. Kaya ang gagawin ng mga commanders, i-shift nila yung resources, okay? Yung human resources nila sa pag-flood, rescue, at sa traffic management. O, dyan muna yung fiesta. Dito muna kami sa flash flood. Yun yung tinatawag na navigational change. Okay, next. Dito naman tayo sa may unity of direction. So, planning should ensure that all individuals and departments are working towards a common goal. O, di ba? Sinabi ko kanina na ang organization ay group of people working toward a common goal. Unity of direction. Pag sinabi natin one. Okay? Isa lang dapat ang direksyon nyo, guys. Hindi pwedeng pag ganun yung isa, pag ganun yung iba, pag ganyan yung isa. Yung isa wala nang direksyon sa buhay. Hindi dapat ganun. Okay? Yung plano dapat merong unity of direction. Okay? Everyone in the organization should be aligned and working toward the same exact goal. Okay? For example, sana, during a major city marathon, okay? Nagkaroon ng marathon. Siyempre, dapat yung traffic division. Okay? Dapat yung traffic division, alam yan. Yung K9 units, dapat meron din yan. Yung patrol officers, yung mga dispatchers, dapat nagko-coordinate sila. Coordinate. Okay? Pag may coordination, ibig sabihin, unified. Okay? Under one unified event command center to ensure public safety without contradicting each other's effort. Kaya dapat importante ang plano may unity of direction. Okay? Pag maraming tao or ba ng mga departments na yan, yung mga department na yan, dapat alam nila kung ano ba talaga yung common goal. Okay? Magtutulong-tulong sila, magko-coordinate sila para makuha nila itong common goal na ito. Okay? Yun ang mga principles ng planning o madali lang yan silang ipag-differentiate. Okay? Next, dito na naman tayo sa may elements of planning. Okay? Okay, dito naman tayo sa elements ng planning. Ano naman yan? Okay? Andito yung mga elements ng planning. Okay? Like vision, mission, goals and objectives. Okay? Isa-isahin natin. Pag sinabi nating vision, yan, vision statement, it describes the desired future state. Okay? Ang pinakamadaling definition yan yung ultimate dream. Ang vision mo ay ultimate dream mo yan. Ultimate dream. Okay? Ultimate dream. Or yung tinatawag natin na where you want to go. O ba? Vision. Ano naman ang mission? Yan ay statement defines the organization's purpose. Okay? Yan yung mga daily purpose mo. What you do right now to get there. Yun ang ibig sabihin ng mission. For example, ang vision ng PNP, for example pero hindi talaga ito, a complete crime-free city where families feel safe day and night. Di ba yan ang ultimate dream? Walang krimen, crime-free. At yung mga tao na mararamdaman nila na secure sila or safe sila maumaga man or mapagabi. Yan ang vision. Ngayon, ano ang mission mo? Ngayon, anong gagawin mong mission? Diba? To protect citizens, enforce law fairly, and serve the community every day. Kung gano'n ang ginagawa mo ng day-to-day or yun yung daily purpose mo, kung ganun yung purpose mo, for sure, makukuha mo yung vision na gusto mo. Okay? Yun ang pinagkaiba ng vision and mission. Okay, ulitin natin. Ang vision, yan ang ultimate dream. Ang mission naman, yan yung daily purpose mo. Okay? Ano naman ang goals and objectives? Ulitin na naman natin. Ang goal ay sabi ko kanina, ang goal yan ay a broad statement, diba? General pa lang yan siya. Or hindi pa yan siya, hindi pa siya, qualitative pa lang siya, diba? Balik na nga lang tayo dun. Diba? Ang goal, yan ay broad statement. Long term, often abstract and qualitative. Sinasabi lang kung ano yung gusto mong ma-achieve. Ang objective, narrow and focused, short term, concrete and quantifiable, and tells you how you will measure progress along the way. Okay? Asan na? Okay. So, these are the specific, or ito yung ibig sabihin ng SMART. Okay? Hindi pala realistic yung R. Relevant. Okay? Relevant. Okay? At yung ibig sabihin ng SMART specific, measurable, specific, hindi vague. Okay? Clear. Measurable, sure ka bang makukuha mo, makukuha mo yan. Achievable, same true with measurable. Relevant,
Okay? May ambag ba yan? Okay? May ambag ba yan? May relevancy ba yung pinaplano mo? Time-bound. Okay? Dapat may specific time frame kung kailan mo makukuha or kung kailan mo ini-aim na ma-achieve yung goal and objective na yan. Okay? For example ng smart ng specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound na plano. Okay. Reduce local street robberies by 20% over the next 6 months. O, di ba? Specific siya. Kasi bakit? Hindi yung vague na reduce crime rates. O, di ba? May nangyaring krimen, okay? In-specify niya. Ang gusto niyang ma-reduce ay local street robberies. Measurable ba? Ilang percent? Achievable ba siya? Di ba measurable? Kasi ang gusto niya, 20% ang mabawas. Okay? Achievable. Bakit? Sa buo, ay dapat daw ma-reduce within 6 months. Achievable? Yes. Relevant? Oo naman. Siyempre, bakit? Ang robbery ay isang krimen. At yung plano na yun na ma-reduce yung robbery ay relevant at time-bound kasi ang gusto niya ay within 6 months ma-reduce ang local street robberies. Okay? Yun ang goals and objectives. Next. Ano naman ang strategies and tactics. Okay, strategies and tactics. Pag strategies, these are broad plans of action to achieve goals, while tactics are specific, smaller steps taken to implement those strategies. Wag niyo pagbabaliktarin ang strategies and tactics sa goals and objectives. Okay, parehas silang broad at specific. Pero ganito 'yan. Example, ang strategy kasi, big picture plan, okay? Strategy. Ngayon, ang tactics, yun yung mga specific or step-by-step action na gagawin mo para ma-implement itong strategy na to. For example, ang strategy, increase ang police presence in high-risk commercial areas. Okay? Ang gusto mangyari ay magkaroon ng police presence. Ang tactics mo dyan, okay, mag-assign ka ng tactics mo. Paano natin may increase ang police presence? O di mag-deploy ka ng foot patrol around shopping centers during peak hours. Yung peak hours na yan, 5 p.m. hanggang 9 p.m. And set up nightly checkpoints. O yung pag-a-assign ng foot patrol or pagde-deploy ng foot patrol, yun yung tactics mo. Ang strategy mo, mag-increase ng police presence. Okay? Di ba? Mas broad yung strategies. O, di ba? Gusto mo mag-increase ng police presence. Ano yung way makapag-increase din ng police presence? Ngayon, ang strategy mo, nag-deploy ka or nag-assign ka ng foot patrol. Ano naman itong resources? Okay, sinabi ko na naman kanina yung resources, yung 5M. Identifying and allocating the necessary resources such as finances. So, yung pag-finances, budget, okay, money, personnel, or manpower, and materials. It is crucial for implementation. So, everything you need, like your money, people, equipment, to carry out your plan. Okay? For example, sana ang budget ay 100k for officer, overtime, o di ba? Overtime kayo, 100k ka. Okay, ang personnel mo 15 na police officer, assigned sila during night shift. At ang material mo dyan, yung mga patrol cars, yung radio, yung fuel, yung mga body cameras, okay? O tatandaan, gusto kong tandaan nyo to ha, baka kasi sa bagay, i-discuss ko naman siya sa may operations. Ang paggamit ng BWC. Alam niyo ang BWC? Yan ay body-worn camera. Sinabi na ng Supreme Court na kapag mag-e-effect ang mga kapulisan natin ng warrant of arrest at search warrant, dapat pagkarating ng mga pulis natin sa mismong venue or sa mismong crime scene, i-on nilang body-worn cameras. Sa may warrant of arrest, for example, paano kapag walang body-worn camera? Gagamit sila ng alternative recording device. Ngayon, kung walang ganon, gagawa ng affidavit ang mga pulis. Okay? For example, sasabihin nila doon na walang body-worn camera sa istasyon nila. Ngayon, isasabihin nila sa affidavit na gumamit sila ng alternative recording devices. For example, cellphone. Okay? Yun yung alternative recording device. Ngayon, wala silang nagamit na BWC at ARD. Ngayon, pwedeng kahit hindi nagamit
or nagkaroon ng failure sa pag-effect ng BWC or ARD, ang arrest ay still lawful. Okay, lawful pa rin siya. Pero sa search warrant, kung hindi mo ma-justify na hindi ka nakagamit ng body-worn camera or wala kang alternative recording device or minanipulate mo yung recordings, yung nakuha yung mga pieces of evidence, those are inadmissible. Okay? Tatandaan nyo yan. Okay? Sabagay, i-discuss ko nga siya sa kapag nasa may operations na tayo. Okay, ano naman tong policies and procedures? Pag sinabi natin policies, ito yung mga guidelines for decision making. Policies. While procedures, these are the outline the specific step-by-step manner in which tasks are to be performed. Okay, pag sinabi natin policies, yung mga rules, yung mga guidelines, paggawa ng decision. Ngayon, yung procedure naman, yun yung mga step-by-step actions to carry out a task properly. Kaya nga meron tayong tinatawag na POP, di ba? POP ba? Hindi, SOP pala. SOP. Standard Operation Procedure. SOP. Standard Operation Procedure. Okay, yun yung mga procedures. For example, ng policy. Police officers must use minimal force necessary to arrest a suspect. Yan ay policy. Makikita natin talaga yan sa POP manual. Okay? Okay, POP manual. Police Operation Procedure para. Police Operation Procedure o POP. Yan ang policy. Kasi nga, hindi ka pwedeng gumamit ng excessive force kapag mag-a-arrest ka ng tao o ng suspect. Dapat reasonable force or minimal force lang. For example, inaresto mo. Okay? Enough na yung gamitan mo siya ng restraints. Huwag mo nang bugbugin. Okay? Yan ay paggamitan ng excessive force. Okay? Or lampas mo ng batuta yung ulo niya. O excessive force na yan. Okay? Anong procedure? Yun yung mga steps. Okay? Una, basahan mo ng Miranda rights. Hindi lang dapat nire-recite ang Miranda rights kung dapat ini-elaborate mo siya. O, di ba? Maraming rules yung Miranda rights. Di ba? Dapat i-explain mo sa language na naiintindihan niya. O, verbally instruct the suspect to stop. O, di ba? Patigilin mo muna. Pero wag ka namang masyadong mayabang kapag ganyan, ha? Dapat pa rin. Dapat meron pa rin courtesy ba? O, di ba? Courtesy. Okay. Request back up if they resist. Okay. Kaya nga meron tayong tinatawag na body system. Hindi pwedeng mag-isa mo dyan, guys. Dapat meron kang kasama lagi. O, di ba? Use handcuffs once secured. O, di ba? Gumamit ka ng means for restraint. O, di yung mga procedure. Ang policy mo, dapat daw gumamit ka lang ng minimal force or reasonable force kapag mag-effect ka ng arrest. Okay, yun ang policy. Ngayon, paano mo gagawin yan? O, di ba? May mga step by step. Yun yung mga guidelines mo. Okay? Policies, provide guidelines. Ngayon, yung procedures, ina-outline na yung mga specific at yung mga step by step manner in which tasks are to be performed. Okay? Ano naman tong action plans and timeliness? Okay? Comprehensive action plan details the activities, responsibilities, and a realistic timeline for completing the work. So, dapat meron daw detailed checklist showing who does what, when, and how long it will take. Okay? For example, ang task, mag-install ng security cameras in high crime na mga daan. Okay? Ang may responsibility niyan yung officer na nalaga doon at yung IT department. Siyempre, yung IT department, siya ang tagapamahala kung ano yung mga nangyari. Siya ang nag-supervise sa mga CCTV. Ano pa? Complete installation, yung timeline. O, di ba? Pag timeliness, may timeline ka dapat dyan. Complete installation within 2 weeks. Okay? Timeliness. Dapat meron kang timeline. Realistic timeline. O, hindi pwedeng nag-effect ka ng plan. Pero wala namang timeline. Hanggang kailan yan? O, di ba? Nag-host project na siya. Okay? Yun ang sinasabi ng action plans and timelines. Timeliness. Anong timelines? Timelines ba yan? Timeliness? Timelines, guys. Hindi timeliness. Oh my God, I'm so sorry. Timelines. Nakakahiya. Timelines, hindi timeliness.
Walang word na timeliness. Oh my God, I'm so sorry guys. Timelines. Timelines. Okay, timelines. Okay, ano naman itong monitoring and evaluation? Okay, ang monitoring and evaluation, this involves setting up methods to track progress. Okay, bakit ka ba nag-evaluate? Okay, para matignan mo kung may progress ba. Ma-measure mo yung outcome and assess the effectiveness of the plan to make necessary adjustments. O, di ba? For example, ang tracking how well the plan is working while it's active. Okay? I-monitor mo. Measuring the result at the end and making changes if needed. For example, gusto mong i-check yung crime statistics every Friday to see if patrol decrease robberies. O, diba? Gusto mong tignan kung yung pagpapatrol ba nila, yung pagpapatrol ng mga kapulisan ay dahil sa pagpapatrol nila na-decrease or nabawasan, napababa ang robbery cases. Ngayon, kung hindi napababa yung crime ng robbery, i-shift natin yung patrol sa different hour. Okay? Monitoring and evaluation. Diba tinitignan natin kung may progress ba? Kung may outcome ba, na may measure ba yung outcome, and kung nakikita ba nating effective ba yung plan na ginamit natin nung una. Ngayon, kung hindi siya effective, edi gumawa ka ng necessary adjustments. Okay? Monitoring and evaluation. Ang hirap iturog ng timeliness. Okay? Timelines yan, guys, ha? Hindi timeliness. Oh my God. Oh my God talaga. Timelines. Yan na naman, tatawanan nyo na naman ako. Basta timelines yun. Timelines. Okay? I'm sorry, tao lang, okay? Timelines. Hindi ko na i-edit, basta nasabi ko na dito, timelines, okay? Timelines. Okay, dito na tayo sa steps in police operational planning. Wala to sa PowerPoint, okay? Dito tayo, gamitin natin to. Marami yan, okay? Ito yan sila. Okay? I-discuss natin. Actually, nakagawa na ako ng side notes ko dito. Okay? Ngayon, maggagawa tayo ng scenario. Okay, scenario. Residents living near a wide, newly paved bypass road complain about dangerous organized midnight drag racing, loud vehicle modifications, and massive crowds blocking traffic every Friday and Saturday night. O, yan ang problema. Yung mga residente raw na nakatira malapit sa bypass road, okay, nakatira sila malapit sa bypass road, ay nagrereklamo sila. Kasi nga, yung mga nagda-drag racing, maiingay na nga yung mga sasakyan at they are dangerous. 'Di ba? Kasi nga, kada gabi na lang ng Friday at ng Saturday, nandun sila. Okay? Ngayon, yan ang problema. Okay? Ang unang step dyan ay frame of reference. Okay? Pag sinabi nating frame of reference, before you try to fix anything, figure out what you are actually dealing with. Okay? Alamin mo muna dapat daw kung ano ba yung problema, okay? Bago mo hindi mo ma-resolve ang isang problema kung hindi mo alam kung anong problema mo, okay? Look at the situation carefully and consult reliable expert or authorities who know about the subject. Okay? Ang frame of reference, plans are being developed. Dito nagsisimulang ma-develop ang isang problema. Okay, yun ay careful selection on the matters relating to the situation for which plans are being developed, opinions of ideas, yung opinion sa mga expert or sa mga authorities who may speak with authority on the subject concerned. Okay, at diba, ito yung problema, ito yung scenario natin. Ano gagawin yan? So, the precinct commander consults local municipal traffic ordinances, reviews past incidents reports regarding accidents on the bypass road. O, diba? Diba dito nagsisimula diba inaalam niya kung ano ba talagang pinaka-problema, and collaborates with the traffic enforcement unit and the barangay public safety officers who know about the area best. O diba, syempre hindi ka naman taga doon, nireklamo lang sa'yo. Ngayon, makipag-coordinate ka sa mga taong may alam about dun sa subject or dun sa problem. Ayun ang frame of reference. Diba? Plans are being developed kasi nga, nagkakaroon ka ng careful selection sa mga matters about the situation kung saan kumukuha ka ng opinions or ideas ng tao na
syempre, siya yung expert doon or sa mga authorities who may speak with authority on the subject concerned. Okay, nagkaroon ka na dito mo na i-start ma-develop ang plano. Ngayon, nagkaroon ka ng clarifying the problem. Ano naman yung clarifying the problem? Okay, you cannot solve the problem if you don't know what it is. Okay, i-identify mo yung problem. I-understand mo both its record and its possible solutions. Okay? Paano yan gagawin dun sa issue na yun? So, the issue is not just isolated speeding. O, di ba? Hindi lang daw sila mabibilis. It is an organized, recurring illegal assembly of vehicles and hundreds of belting spectators. Siyempre, kapag may nagdo-drag race, may postahan. At nagre-create daw sila ng severe traffic hazard and public safety risk during specific weekend hours. O, di ba? O, yan. Na-clarify mo na yung problem, di ba? Hindi lang daw yung isolated speeding, kundi yan, they are organized. Nagkakaroon ng illegal assembly. Okay? Na nag-create ng traffic hazard at public safety risk. O, di ba? Na-clarify mo na kung anong problema mo. Okay? Na-clarify na ang problema. Ngayon, kung pag na-clarify na natin yung problema, mag-collect ka na ng pertinent facts. Okay? Gathering information. So, collection of all pertinent facts, both attempts shall be made to develop a plan until facts relating to it have been gathered, di ba? Hindi ka lang dapat nag-guess, stop guessing. Mag-collect ka dapat ng mga relevant data, ng mga evidence, and details before you start building your plan, okay? Diba, nakita niyo yan kanina dun sa may part ng principle, okay? Okay, ito ang ginawa ng investigator. So, yung investigator, nag-gather siya ng concrete data, okay? Inalam niya kung saan ang exact hotspot location along the bypass, o saan nagsisimula yung drag race na yan, o saan ba sila nagkikita-kita. Ano yung peak na gathering times? Ano yung oras na dumadating sila doon? Okay? Estimated number ng mga vehicles involved. O marami ba? Konti ba? O, di ba? Saan sila nag-escape? O, for example, sana pag may nakita na sila ng pulis dyan, saan ang daan nila? Saan ang escape routes nila? Okay? Social media pages where the events are coordinated. O, syempre may mga Facebook page sila. Doon sila nag-a-announce. Okay? Ngayon, o, di ba, nag-gather na siya ng pertinent facts. Nakuha na niya mga pertinent facts. Ngayon, kapag nakuha na niya yung mga pertinent facts, i-analyze na niya ngayon, okay? A careful analysis and evaluation shall be made, okay? Look closely at the facts you gathered. What do they mean, okay? What patterns or root causes are emerging? I-evaluate mo na yan sila critically, okay? Evaluate your plan, okay? Analysis reveals the racers use encrypted chat. Okay? Encrypted chat groups and monitor police presence. Di ba maungpak sila? Inatakan nila yung mga police. Minonitor nila yung police presence. Ganitong oras wala ng police. And quickly scatter into 3 narrow side roads whenever a single patrol car approaches. A single patrol unit is insufficient to contain them. Okay? Okay? Na-analyze na natin yung facts. Based sa na-collect natin na pertinent facts. Ngayon, kapag nakapag-analyze na tayo ng facts, ano na susunod? Mag-develop na tayo ng alternative plans. Mag-brainstorming na or brainstorming options. In the initial phases of plan development, several alternative measures will appear to be logically comparable to the needs of the situation. Okay? I-apply mo yung mga multiple different plans or approaches that could be potentially meet the need. O, di ba? Nandun yun kanina sa una natin diniscuss. For example, ganito ang ginawa niya. O, di ba? Nang-analyze na niya yung facts. Ngayon, mag-develop na ng alternative plans o mga pagpipilian natin. Okay? Okay, ito yung ginawa niya. Yung command staff, nag-brainstorm sila. Nagkaroon sila ng option. Okay, ilang option? Option. Plan A. Place stationary roadblocks at both ends of the bypass. Okay, kunwari ito sana yung bypass na mayroong roadblock dito, may roadblock dito. Okay, yun yung plan A nila. Plan B, mag-conduct ng multi-sector containment and saturation sweep using coordinated checkpoints and interceptors unite vehicles legally. Okay, ngayon,
Ang plan C, ginawa nila to. Kunwari, ginawa nila yan. Okay. Ang plan C nila, mag-conduct ng cyber surveillance to arrest the organizers online beforehand without deploying field units. O, di ba? Naging efficient pa sila? Yes, efficient and effective. Ngayon, yung plan C, yun yung ginamit nila. O, di ba? Paano yan? Ano na kapag yan? Kung napag nakita na nila, kung ano yung best or yung alternative na mas kailangan sa situation na yun. Oh. Tawag doon, selecting the most appropriate alternative or choosing the best solution. Okay? A careful consideration of all facts usually leads to selection of best of the alternative proposals. Okay? Compare your options against the facts and constraints. Then, choose the best or most practical alternative that gives you the highest chance of success. O, di ba? Ito, gagamit ka pa kasi dito ng, marami kang gagamitin na personnel dito meron kang materials. O, di ba? Yung plan B naman, ganun din. Di ba? Multi-sector yan multi-sector. At kailangan mo pa makipag-coordinate. Yung plan C, di ba? Inunahan na nila. Inutakan nga sila nung una. Inutakan din nila kasi nagkaroon na sila ng cyber surveillance. Okay? So, the commander, hindi pala C yung pinili nila. Ang pinili ni commander ay B, plan B, okay? It balances public safety, legal compliance. Bakit kasi? Bakit pala hindi kasi pinili yung plan C? Ba't ko ginamit niya yung plan C? Bakit kasi? Hindi ka pwedeng mag-conduct ng arrest kapag ganito pa lang, okay? Kasi hindi naman sinasabi ng batas na kapag pinagpaplanuhan pa lang nila ang drag racing is pwede mo na silang huliin, okay? Ito ang pinakabe. Conduct a multi-sector containment and saturation sweep using coordinated checkpoints and interceptor unit to trap vehicles illegally or illegally. Okay? Nagkamali na naman ako. Sorry. Okay? Bakit? Bakit pinili yung plan B? Kasi nga, nagkaroon ng balance public safety. Nagkaroon pa ng legal compliance. Ano pa? And the tactical force needed to shut down the physical assembly effectively. Okay? Yun yung selecting the most appropriate alternative. Ngayon, dito na tayo sa may selling the plan. Parang selling the plan yan, ma'am, ibebenta. Okay, pag sinabi natin selling the plan kasi, a plan to be effectively carried out must be accepted the persons. A plan to effectively carry out must be accepted by persons concerned at the appropriate level of plans development. Okay? Hindi natin maipupush through isang plan kung hindi naman makikipag-operate yung mga taong concerned, o, di ba? Person concerns. Okay? Even the greatest plan will fail if the people responsible for carrying it out refuse to support it. Anong gagawin mo kahit ang ganda-ganda ng plano mo kung ayaw naman pala nila na suportahan? Okay? You need to communicate the why. Sabihin mo kung ano ba talaga yan. Bakit kailangan gawin yan? And get the agreement, cooperation, and commitment of the team or stakeholders early on. Okay? Selling the plan. Para saan yung selling the plan? Para yung mga tao na responsible dito sa pag-carry out natin ng plano ay makipag-coordinate yan sila. O, eto ang ginawa niya. So, yung commander, nag-conduct siya ng pre-operational briefing with the SWAT support, traffic unit, yung mga HPG. Ngayon, in-explain niyo yung why, di ba? They explain the tactical objectives, rules of engagement, and safety protocols to secure total cooperation and alignment across all units. So, di ba? Na-explain niya yung why. Para saan ba yan? Okay. Ngayon, naisal na niya yung plan. Sabihin na natin nakipag-coordinate sila. Okay? Ngayon, ang susunod na gagawin ay arranging for executions of the plan. O, diba? Dito na papasok ang action and logistics. The execution of plan requires the issuance of orders, okay, and directives to unit personnel concern the establishment of a schedule and the provision of manpower and equipment for carrying out the plan. O, di ba, i-execute mo. Ina-arrange mo pa lang yung pag-i-execute ng plano. Okay? Ito kasi, yung mga theory, o, di ba, nagplano sila. Magplano, theory pa lang yan. O, di ba, i-apply na nila into practice. It involves issuing clear orders or directives and setting a timeline
and making sure the right people and tools are ready to go. Okay? Yung mga tao na kailangan at yung mga equipment or tools na kailangan gamitin ay ready na para gamitin sa pagka-carry out ng plan. Okay? Ganito ang ginawa niya. So the commander issues an official operational order. They set the deployment schedule for Friday and Saturday. Malamang bakit Friday and Saturday? Eh yan ngayong araw na yan ngayong araw na nagkakaroon ng drug racing. No, assign specific containment sectors to 4 patrol teams. O, di ba? Nandyan na yung kung sino yung mga tao na dapat ma-assign dyan. Deploy 2 tow trucks. O, di ba? 4 impounding modified racing vehicles and distribute high visibility vests and communication radios. O, di ba? Nakita nyo na nai-issue yung order. O, di ba? Yung si commander nag-issue siya ng official operational order. Tapos, yung manpower na allocate, di ba? For patrol teams. Ano yung mga equipment nila? O, yung 2 tow trucks. Para sa yung tow trucks, para pang-impound na mga modified na racing vehicle. At yung mga high visibility vest, tsaka communication radios. Okay, for example, na-execute na nila yung plan. O, diba, nag-arrange sila ng pag-execute ng plan. Ngayon, na-execute na nila. For example, na-execute na nila. Okay, nagawa na nila ito. Ngayon, ang susunod na mangyari dyan, i-evaluate natin kung effective ba yung plano. O, di ba? Ibig sabihin yan, measuring result. Okay? The result of the plan shall be determined. Okay? This is necessary in order to know whether correct alternative was chosen, whether the plan was correct, which phase was poorly implemented, whether additional planning may be necessary. Okay? Yan yung evaluating the effectiveness of the plan. Okay? Sabi ko nga ulit, uulitin ko na naman, hindi mag-e-end yan kapag na-carry out na. Okay? Dapat i-monitor mo. You must monitor the result to see if it actually solved the problem. Okay? Kung yung plano ba na ginamit mo or na na-carry out mo ay nakuha mo ba yung result na gusto mo or na-solve niya ba yung problem? Ngayon, kung hindi, you need to know so you can make adjustments. O, di ba? Sabi ko nga, ang plano dapat yan ay flexible. Okay? For example, anong ginawa nila dyan? Okay. Following the weekend deployment, o, di ba? For example, na-carry out na yung plan. Ang gagawin na nila, i-evaluate na kung effective ba yung naging plano. So, following the weekend deployment, command conducts an after-action review. Okay? So, they check logs. Nagkaroon ng 12 illegal vehicles were impounded. 0 accidents occurred. And community feedback confirms the street racing completely stopped over the weekend, proving the operation was success. Okay? Ngayon, kung for example, sana, hindi naging successful yung unang plano, nagkaroon sila ng adjustment, okay? Ganon ang steps in police operational planning, okay? Frame of reference, diyan madedevelop ang problema. Ang problema tuloy, diyan madedevelop ang plano, okay? Clarifying the problems, ulitin ko, hindi ka makakapag-solve o hindi mo ma-resolve ang isang problema kung hindi mo alam kung ano yung problema na yun. Collection of pertinent facts. Huwag ka daw dapat puro hula. Dapat mag-gather ka ng information. Ano yung mga pertinent facts na yan? Okay, after mo mag-gather ng pertinent facts, i-analyze mo, i-evaluate mo na ngayon yan siya. Ngayon, developing alternative plans. O, diba, magkaroon ka ng brainstorming options. Hindi pwedeng isa lang, okay? Maraming letters sa alphabet. Pwedeng plan A, plan B, plan C, hanggang letter Z. Okay? Ngayon, titignan mo kung anong plano doon yung mas suitable sa situation na yon. Okay? Doon na papasok yung selecting the most appropriate alternative. Then, selling the plan. Pag sinabi natin selling the plan, nakapagpili ka na ng suitable na plan. Ngayon, dapat yung tao na responsible na mag-carry out nung plan na yon, dapat makipag-coordinate sila or makipag-communicate sila. Explain mo kung bakit or ano dapat yung maging commitment ng team.
Okay, kapag nag-agree na sila, magkaroon na ng arranging of for executions of the plan. Okay, magbigay ka na ng order, mag-issue ka na ng order, sabihin mo na kung ilan ang manpower na kailangan, ano yung mga equipment na kailangan. Therefore, then mag-carry out na yung plan. After mag-carry out ng plan, magkaroon ng evaluation ng effectiveness ng plano. Para saan yung evaluation? Para makita or ma-monitor mo kung yung plano ba na kinary out ay na-resolve niya yung problema. Ngayon, kung hindi, edi magkaroon ng adjustments. Okay? Yun ulitin natin, yun yung steps in the police operational planning.